Nakatapos lang ng kolehiyo si Tsi 88. Nakatapos lang ng kolehiyo. Si Tsi 288 di, ang ex-girlfriend niya, ay tumakbo kasama ang isang lalaki na may taas na 2 metro at 5 sentimetro. Ang ex-girlfriend niya ay tumakbo kasama ang isang lalaki na may taas na 2 metro at 5 sentimetro. Na may bigat na 300 pounds. Hello. Ako ito. Si Su Yufei. Su Yufei. Ang pinakamagandang babae sa Art Institute ng Magic City. Naalala ko, isang pagkakataon sa bar. Nagtanghalian kaming dalawa sa hotel. Naging pinakamalapit na tao sa isa't isa. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka tumatawag sa akin? Pumunta ka na sa ospital. Malapit na akong manganak. Sabi ng doktor, may panganib ang operasyon. Kailangan ng pirma ng kamag-anak. Buntis ka na, malapit ng manganak. Pero anong kinalaman ko dyan? Sige, tawagan mo ang kamag-anak mo para pumirma. Hindi naman ako ang kamag-anak mo. Ako ang buntis na anak mo. Lahat ito ay sayo. Pasensya na. Wala akong interes na maging tagapag-alaga. Pakinggan mo ako. Matagumpay na na-link ang Super Daddy System. Unang misyon. Pumunta sa ospital para pirmahan si At Yufei. Gantimpala, 200,000 pesos. Ikalawang gawain. Kasama si Rainy sa panganganak. Gantimpala sa set ng sanggol. Mayroon ding gatas ni Linglu at isang maliit na bote. Ikatlong gawain. Pangalanan ang sanggol. Gantimpala ng isang bahay sa Tangshenyip. Talaga bang ang batang ipinagbubuntis ni Su Yufei ay sa kanya talaga? Pero, buntis ako. At ikaw ang ama. Kung hindi, bakit ko naman na-activate ang sistema ng tatay? Sige na. Linawin ko na lang ang bagay na ito. Su Yufei, kailan darating ang iyong pamilya para pumirma? Malapit na siya dumating. Sama. Shiki. Malapit na akong manganak. Pwede ka bang pumunta sa ospital at pumirma para sa aking pamilya? Samantala, nakarating na si EQ sa Giyivike ng City Hospital. Sa sandaling binuksan ni EQ ang pinto at pumasok. Nakita ni Su Yufei ang isang tanawin na hindi niya malilimutan sa buong buhay niya. Ang lalaking inaasahan niya ay dumating na. Yay! EQ! Huwag kang masyadong excited, baka makasama ang bata. Tama, pupunta muna ako para pumirma, maghintay ka sa akin sandali. Si Su Yufei ay nagdadala ng quadruplets. Ito ay napakabihira. Kaya, may tiyak na posibilidad na mangyari ang mahirap na panganganak. Maari bang itanong kung ilang taon ka na? Ang galing. Ang mga kabataan ngayon ay talagang kahanga-hanga. Kaya kailangan mong mag-ipon para sa gatas. Pangalan ng kontrata, nga. Binabati kita, natapos mo na ang pirma. Gantimpala, 200,000. Isang pirma lang, may 200,000 ka na. At ito ay simula pa lang. Kung magpapatuloy pa, lalago pa ito. Ikaw yung lalaking sinisisi ko na nagdulot ng pagbubuntis ng best friend ko. Si Yufei ay nagdala ng ganito katagal mag-isa. Ikaw naman. Ngayon ka lang dumating. Ano ba? Ito ay isang bagay na pareho tayong sang-ayon. Pareho tayong sang-ayon. Masakit. Sobrang sakit. Yufei, anong nangyari sa'yo? Nurse. Manganganak na siya. Bilisan nyo. Yufei, kapit ka lang. Parang galit na galit ka sa akin. Ikaw ang walang kwentang lalaki. Bumalik ka pa rin. Para kay Yufei, naging matindi ang paghihirap niya. Alam mo ba? Ano? Nabuo na ang damdamin ko. Hinding-hindi pwede. Sa isang beses lang nahuli na. Yay! EQ! Mag-alala ka. Ako ang pananagutan kay Yufei. Mas maganda kung ganun. Kung hindi. Nurse, kamusta ang sitwasyon? Napaka-maayos ng proseso. 3 babae at 1 lalaki. Walang nangyaring hindi inaasahan sa ina. Ngunit, ang katawan ng ina ay mahina pa ngayon. Hindi ko inirerekomenda na pumasok kayo para makita siya ngayon. Maghintay na lang tayo ng konti. CJ, salamat, Doc. 3 babae, 1 lalaki. Haha. Gising na, Reini, kakapanganak lang, siguradong mahina pa. Aalis muna ako para bumili ng ilang bagay. Sige, pumunta ka na. Alagaan ang mga buntis at mga bata.
Wala akong kaalam-alam dito. Dahil nagkaanak sa akin si Su Yufei. Kailangan kong tanggapin ang responsibilidad bilang isang lalaki at ama. Alagaan ang asawa. Magpahinga pagkatapos manganak at alagaan ang bata. Kailangan siyang patagilid. Ang daming detalye Magsimula tayong mag-aral. Kung talagang hindi kaya, kailangan na lang ng maghari ng katulong. Ding! Nagbasa ka ng kaalaman sa pangangalaga ng buntis. Gantimpala, komprehensibong aklat tungkol sa pangangalaga ng buntis. Mainit na paalala. Sa buhay, laging may mga gantimpala na maaaring makuha. Ngunit mas maraming interaksyon sa sanggol. Mas magiging masagana ang mga gantimpala. Ito ay matutunan na. Asawa. Salamat sa iyong pagsisikap. Ikaw, ano nang tawag mo sa akin kanina? Asawa. Nanganak ka na ng 4 na anak para sa akin. Kung hindi ka asawa ko, ano ka? Sa totoo lang, pwede ka nang umalis pagkatapos mong pumirma. Talagang aksidente lang ang mga bata. Hindi ko naman inisip na dapat kang managot. Nagsasalita ka na naman ng kalokohan, di ba? O sa tingin mo, kaya mong alagaan ang 4 na sanggol mag-isa. Hindi lang ito tungkol sa iyo. May responsibilidad din ako. Mas malaki ang responsibilidad ko. Mula ngayon, sabay tayong alagaan ang mga sanggol. Magsaya tayo sa buhay. Talaga bang ganito ang iniisip mo? Siyempre naman. Kung saan ka at ang anak mo. Doon din ako. Kaya, huwag mong isipin na aalis ako. YQ. Salamat. Ang school beauty ay nagdadalang tao dahil sa akin. Nalaman ng ama ay pinatalsik niya siya mula sa bahay. Muling magkita. Ngunit ipinanganak niya sa akin ang 4 na kambal. Rainfei. Kakalabas mo lang ng 4 na kambal. Masakit pa ba ang katawan mo ngayon? Medyo pa siguro. Pero hindi na gano'n ang kasakit. Ang tagal ng operasyon mo. Siguro gutom ka na rin. Bumili ako ng baon para sa'yo. Gusto ko sanang magluto ng sarili kong pagkain para sa'yo. Bawal kumain ito ang buntis. Bakit? Bawal ba kumain ng baon ang buntis? Kakatapos lang manganak ang buntis. Mas mabuting huwag kumain ng kanin at matitigas na pagkain. Kung nagugutom ka, kumain ka ng likidong pagkain. Tulad ng sabaw ng bigas at sabaw ng itlog. Kapag bumalik na ang function ng tiyan at bituka, maaari nang kumain ng semi-likidong pagkain. Tulad ng lugaw at noodles. At dahan-dahang lumipat sa normal na pagkain. Naiintindihan mo ba? Paano ka naging ganito kaalam sa bagay na ito? Hindi ka naman naging tatay, di ba? Anong ibig mong sabihin na naging tatay? Ito ay mahalagang kaalaman na ibinigay ng sistema. Ito. Kakatapos ko lang sa labas na mag-research tungkol dito. Mukhang nag-aral na ako ng maaga. Kaya medyo maihitsura na akong ama. Hintayin niyo ako saglit. Lalabas ako para bumili ng ilang bagay. Halika sa bibig. Buka ang bibig. Alaynan. Magandang pagsabog ng dog food na ito. Ibig sabihin, ako ang estranghero, di ba? Ikaw ang ama ng bata, di ba? Kapag nagising ang baby mamaya, tandaan mong tawagin ang asawa mo para pakainin ang mga baby. Ayos. 3 anak na babae. 1 anak na lalaki. Lahat sila ay napaka-cute. Ngayon ang pinakamasayang araw sa aking buhay. Wow! Napaka-cute. Ang lalaking ito ay medyo gwapo. Siguradong hindi magpapahuli ang bata paglaki niya. YQ. Shike. Ipakita niyo sa akin ang bata. CJ. Binabati ang may-ari. Unang beses makita ang bata. Gantimpala, 4 na po sa Junlin Group. Ng mga bahagi. Junlin Group. Ito ay isang supergrupo sa Magic City. At isa pa, ito ay isang pampublikong kumpanya. Kahit na ang kumpanya ng pamilya ko bago mag-bankrupt, ay parang bata sa harap ng Junlin Group. 1 linggo mula ngayon. Sa wakas, makakalabas na ako sa ospital. Salamat sa iyong pagsisikap nitong mga nakaraang araw. Salamat kay Shiki. Kung hindi ko talaga kayang alagaan ang 4 na bata. Mabuti na lang. Tara na. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Ganoon ka ba nakatira sa ganitong lugar sa loob ng 1 taon? Nakatawa ka ba? Dati, isa rin akong super rich kid. May ilang ari-arian ako sa Shanghai. Tungkol sa pera, mayroon akong higit sa 1 bilyon. Ngunit nang mabangkrap ang negosyo ng mga magulang ko, nawala ang lahat ng ito. Ayos lang. Di magtatagal. Makakatira na tayo sa pinakamagandang bahay sa Magic City. Magpakabait. Huwag umiyak. Siguro gutom lang. O kaya, bigyan na natin ang bata ng pangalan.
Pagkapanganak ng sanggol. Talagang malaking bagay ang pagbibigay ng pangalan sa kanila. Ayos lang. Anong pangalan ang gusto mong ibigay sa ating sanggol? Pangalawa, pang-apat ay mga babae. Mas mabuti sigurong tawagin silang Yeshihan. Yuwenru. Si Izun ba? Maganda ang mga pangalan ng mga maliit na damit. Ano naman ang sa anak? Mahahabang pilikmata ng anak. Kung hindi, tawagin na lang siyang Yedajay. Bakit ganyan ka? Maging tapat ka na. May pagkiling ka ba sa babae kaysa lalaki? Sige na, sige na. Huwag kang magbiro. Tungkol sa anak, mas maganda kung tawagin natin siyang Ichen. Sana paglaki niya, matutunan niyang maging kalmado sa lahat ng bagay. Magawang protektahan ang mga ate at bunso niya. Yichen. Okay. Ang pangalan ng anak ay ito. Mahal. Medyo pagod na ako. Gusto kong magpahinga ng kaunti. Matulog ka na. Babantayan ko ang mga sanggol. Binabati ang host sa pagtapos ng misyon. Pangalanan ang mga sanggol. Gantimpala, isang unit ng bahay sa Tangchenyipin. Mahalagang paalala. Nasa bulsa ng host ang susi ng pintuan. Ang mga dokumento tulad ng titulo ng ari-arian ay inilagay na sa drawer ng sala sa Tangchenyipin. Paano ko ito ipapaliwanag kay Suyufei? Kamusta? Ginoong Ye. Kailan ka babalik sa kumpanya para kunin ang posisyon? Kailan ka naging Ginoong Ye? Hindi naman ito dahil sa sistema na nagbigay ng 40% na bahagi sa Junlin Group, di ba? Tanging ang pangulo ng kumpanya lang ang makakakuha ng ganitong mataas na bahagi. Wala nang iba kundi ang pangulo ng kumpanya. Sandali lang. Darating na ako. Pasensya na. Matagal kayong naghintay. Sino ba ang tatay nitong batang to? Hello, Per. Mukhang mali ang punta mo. Baba ka na. Doon yung lugar na pagtitindahan ni Ginoong Ye. Magpakilala muna ako. Ang pangalan ko ay Yikyu. Ngayon ako ang EFI ng Junlin Group. Sinasabi niya na siya si Yizong. Anong kumpanya ang may ganitong kabataang boss? Akala ba niya lahat tayo ay mga tanga? Hahaha. Ito ang kontrata ng order na 50 milyon mula sa Tianxing Group. Pakisuyong tingnan ito. Ginoong Ye. Bakit tinatawag ng Vice Presidente na Ginoong Ye? Yang Bingsu, ikaw na ang may buong pananagutan sa kumpanya mula ngayon. Para sa mga pirma, ikaw na ang bahala. Ginoong Ye. Sino ito? Ito ang iyong sekretarya. Nagngangalang Zhu Wanfeng. Magandang araw, Ginoo Ye. Ginoo Ye, si Miss Zupo. Ginoo Ye. Pwede niyo na lang akong tawaging Xiao Feng. Yun lang. Pwede ba kayong tumulong sa akin? Ikaw ang responsable sa pananalapi ng kumpanya, di ba? Pwede mo ba akong i-transfer ng 500 milyon sa account ko? Ikaw ang boss ng kumpanya. Huwag mo nang sabihin ang 500 milyon. Kahit 5 bilyon pa yan. Isang salita mo lang, ayos na. Hindi naman kailangan ng ganong kalaki. Ito ang numero ng bank account ko. Ilagay mo ang pera sa account na ito mamaya. CJ, ang 200,000 gantimpala ng sistema ay talagang hindi ganoon kalaki. Lalo na't alam kong mayroon pa akong 4 na anak. Yung pakiramdam ng pangangailangan sa pera ay mas naging masikip. At saka, matapos mabangkrap ang kumpanya ng tatay, may utang pa ang pamilya ng mahigit 3 milyong piso. Gusto kong bayaran ang utang ng pamilya ko. Siyempre, kapag walang utang, magaan ang pakiramdam. Pumapasok na sa alipay ang 5 milyong yuan. 5 milyon. Kasama na ang dating system reward na 20,000. Sa wakas, mababayaran na namin ang utang sa bahay. Sapat na siguro ito para mapalitan namin ang mas magandang bahay para kina Yufei at sa mga bata. Asawa. Sandali, dadalhin kita sa isang lugar. Anong lugar? Malalaman mo mamaya. Pero kung aalis tayo mamaya, sino ang mag-aalaga sa bata? Ay. Papaabutin ko si Shiki para tumulong magbantay. Yikyu. Bakit mo ako dinala rito? Dinala kita para tingnan ang ating bagong bahay. Tangchenyipin. Ito ang pinakakilalang gusali sa buong Magic City. Ang pinakamababang presyo, ang mga unit ay nasa ilang bilyon. Asawa. Bumili ako ng isang unit dito. Pero hindi ka naman madalas bumisita. Ano? May bahay ka sa Tangchenyipin. Tara na. Tingnan natin sa loob. Yung tao. Parang yung ex ko na nagkaproblema sa pera. Mahal. Hindi ka naman naguguluhan, di ba? Paano naman makakabayad ang taong iyon dito? Ang apartment na ito sa Thomson Riviera. Kailangan ng hindi bababa sa 300,000 bawat metro.
Ito ay isang lugar na tanging mga mayayamang tao lamang sa Shanghai ang kayang tumira. Tama rin. Siguro nagkamali lang ako ng tingin. Ang laki ng bakuran na ito. Malaki ang bakuran. Sakto para sa paglalaro ng mga bata kapag lumaki na sila. Siguro mga 400 metro kwadrado ito. Halos ganoon na nga, 400 metro kwadrado. Ang laki nito sobra-sobra. Sobrang marangya. Kung gusto mo, maghanap tayo ng oras para lumipat sa mga susunod na araw. Pero sabi sa internet, mas mabuti raw na maghintay ng 1 taon bago lumipat sa bagong bahay, di ba? Kasi kung hindi, mataas ang level ng formaldehyde. Madali tayong magkakaroon ng leukemia. Huwag kang mag-alala tungkol dito. 3 taon na mula nang maayos ang bahay na ito. Walang kailangang alalahanin ang tungkol sa labis na formaldehyde. Talaga. Ang galing. Bukas ililipat na natin dito. Wow! Ang tinutukoy na tong Shenyipin ay sobrang astig. Kailan kaya ako makakatira sa ganitong magandang bahay? Anong meron sa bahay ng taong ito? May mina ba siya? Shiki! Bumalik ka na lang dito para mag-lunch mamaya. Hindi pwede ngayon. May mga kailangan pa akong asikasuhin mamaya. Baka sa susunod na araw na lang. CJ! Sige na nga. Baka gutom na rin itong maliit na ito. Walang magagawa. Kailangan lang nating hintayin na matapos siya uminom. Asawa, hawakan mo nga ang diaper ni Bunso. Kung mabigat ang pakiramdam, ibig sabihin kailangan ng palitan. Tama nga ang hula mo. Palitan mo ng bago si Bunso. Paano ba palitan ang diaper? Hindi pa ako nakapagpalit noon. Ding, host, palitan ang diaper ng baby, kumpletong gabay sa pangangalaga. Ding, host, bilang gantimpala, kumpletong gabay sa pangangalaga ng sanggol. Ding, host, palitan ang diaper ng baby, gantimpala, kumpletong gabay sa pangangalaga ng sanggol. Asawa, nagpalit ka na ba ng diaper para sa ibang baby dati? Wala. Ang pagpapalit ng diaper ay napakadali. Titingnan mo lang at matutunan mo na. Kakausap mo lang kanina, sabi mo hindi mo alam. Asawa, gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang bagay. Anong bagay? Bakit hindi tayo kumuha ng katulong? Sobrang hirap alagaan ang 4 na bata. At kailangan mo ring pumasok sa trabaho. Sa ganong pagkakataon, sino ang nagsabing kailangan kong pumasok sa trabaho? Hindi ba kailangan? Kahit gaano pa kayaman, dapat pa rin magtrabaho, di ba? Ang kumpanyang Junlin ay maihalagang bilyon. Ngayon sasabihin niya ba, baka masyadong biglaan? Dahan-dahang ipaliwanag. O hintayin munang maging mas matatag ang damdamin. Isang malaking sorpresa, di ba? Sa totoo lang, kakagraduate ko lang ngayon. Hindi pa talaga nagsisimula ang trabaho. At saka, mas mahalaga pa ang ating anak kaysa sa trabaho. Kahit na willing siyang iwan ang career niya para sa akin at sa bata. Para maging full-time na tatay. Sa puso mo ba, mas importante ang anak kaysa sa kahit ano pa? Siyempre naman. CJ, sige, tanungin kita. Mas mahalaga ba ang baby o mas mahalaga ako? Siyempre, ang misis ang pinakamahalaga. At saka, ang misis ay isa ring baby ko. Tawagin mo na akong nanay. Bakit mo pa ako tatawaging baby? Sa puso ko, ikaw ay palaging aking sanggol. Nye. Oo. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Hayaan mo akong gawin ito. Asawa, may ilang bag pa ng gatas na piniga ko kahapon sa ref. Ilagay mo sa bote para inumin ni Bunso. CJ, ayos. Naka-refrigerate ang gatas. Paano ito maibigay agad sa sanggol? Meron na. Aking mahal. Huwag kang umiyak. Mabilis na makakakuha ka ng gatas mula sa ina. Malapit na, malapit na. Maghintay ka lang ng kaunti. Asawa. Kamusta na dyan? Ayos na, magandang bata. Sakto lang ang temperatura. Asawa. Ikaw. Alanan. Okay ang temperatura na ito. Binabati ang host sa unang pagkakataon na magbigay ng gatas sa mga sanggol. Gantimpala, isang Porsche 918. Paalaala. Mangyaring gawin ito sa loob ng 3 araw. Ito ay isang mamahaling sasakyan na nagkakahalaga ng mahigit sa 10 milyon. Sobrang yaman naman ng gantimpala ng sistemang ito. Bakit ka nag-iisa at tawa ng tawa kanina? Alanan. Wala naman. Asawa. Anong gusto mong kainin sa tanghalian? Bibili ako para sayo. Asawa. Gusto kong kumain ng sweet and sour na ribs. Sweet and sour na ribs.
CJ, pupunta ako sa palengke para bumili ng ribs. Babalik ako agad para lutuin ito para sa'yo. Alagaan mo ang baby. Babalik ako kaagad. CJ, asawa. YQ, bakit ikaw? Anong ginagawa ng isang mahirap na bata dito? Hindi mo naman balak bumili ng Porsche, di ba? Sobrang malayo na ang iniisip mo. Itong mahirap na tao, kahit na magtrabaho ka ng buong buhay mo, hindi mo kayang bumili ng gulong ng Porsche. Ha. Talagang nakakapanghinayang iyon. Dumaan lang ako dito para kunin ang sasakyan. Kunin ang sasakyan. Namatay ako sa tawa. Sino ang nakakita na sumakay ng shared bike para kunin ang Porsche? Ha. Shared bike. Sobrang nakakatawa. Magandang araw. Ginoo, bibili ka ba ng sasakyan o? Ako ang may-ari ng Porsche 918. Spider. Nandito ako para kunin ang sasakyan. Ano? Nakarinig ba ako ng mali? Ito ang pinakamahal na luxury car sa tindahan. Ginoo, pakiusap, maghintay kayo sandali dito. Kailangan kong tawagin ang aming manager para makumpirma. Ay, ang sarap ng lasa. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit nandito ang taong ito. Tingnan nyo nga. May taong sadyang pumunta dito para manghingi ng pagkain at inumin. Miss, sino ang sinasabi mong nanghihingi dito sa tindahan? Siya yun. Sir, dito po ay isang Porsche na tindahan. Kung wala ka ng ibang gagawin, lumabas ka na lang. Pasensya na. Nandito ako para kumuha ng sasakyan. Kumuha ng sasakyan? Ay naku, wala ka bang takot na magkamali sa pagsasalita? Kayang-kaya mo bang bumili ng Porsche? Mukhang mabibigo kita. Hindi lang ako kayang bumili ng Porsche. Kundi ang binili ko pa ay Porsche 918. Spider, anong problema? Porsche 918. Spider, mahal ba ito? Ang pinakamura ay umaabot ng 13 milyon. Hindi ka lang nalugi, kundi may utang ka pang milyon. Siguro pati yung kinain mo kanina, hindi mo na kayang bayaran. Security, hindi mo pa ba siya pinapaalis? Ginoo, bibigay ako sa'yo ng 3 segundo para umalis dito. Kung hindi, itataboy kita palabas. Bakit ang bobo mo? Ito ang pinakamahalagang bisita sa tindahan namin. Porsche 918 na may-ari ng Spider. Ginoong Ye, pasensya na. Nagkamali ako. Kasalanan ko kasi hindi ko nakilala si Taishan. Pumunta ka sa opisina ng pananalapi para kunin ang sweldo mo ngayong buwan. Huwag ka nang pumasok bukas. Pasensya na. Ginoo Ye, hindi nakakaintindi ang mga empleyado. Humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Sana hindi mo ito masamain. Alainan, Ginoong Ye, ito ang Porsche na binili mo sa aming tindahan. Nagawa na namin ang mga kinakailangang proseso para dito. Maaari mo na itong dalhin mamaya. Salamat sa iyong pagsisikap. Walang anuman. Siyempre, kapag nagmamaneho ka ng sasakyang ito sa kalsada, siguradong maraming makakatingin, di ba? Sige, aalis na ako. Okay, aalis na ako. Manager, kilala ko itong si Ginoong Ye, hindi siya makakabili ng ganitong sasakyan, mali ang impormasyon, hindi ito sasakyan niya. Pasensya na, ito talaga ang sports car ni Ginoong Ye. Matagal na naming na-verify ang pagkakakilanlan, hindi ito maaaring magkamali. Pakiusap, umalis ka, nahaharangan mo ako sa paglabas. Aha. Kailangan ng 4 na baby ng gatas. Pumunta ka na at initin ang gatas sa ref. CJ, hintayin mo. Asawa, ako na lang ang gagawa. Ding! Binabati ang host sa unang pagkakataon na magpapasuso sa malaking anak. Gantimpala, napakahusay na kakayahang magluto. Sobrang lakas naman ng sistemang ito. Parang kaya ko nang magluto ng kahit anong putahe. Pero hindi ba't na-reward na ako noong nakaraan? Noong nakaraan, ang pinakain ng host ay si Little 3 bawat unang pagpapakain sa sanggol ay may reward. Makakakuha ng reward. Ito, ibig sabihin, ang mga sanggol ay parang mga tuol lang. Maaari pa akong makakuha ng ilang benepisyo. Haha. Asawa, unahin ko nang magluto ng tanghalian. CJ. Rainfei, nandito na ako. Shiki, nandito ka na rin. May dala akong mga lotus seeds mula sa bahay. Sabi nila, espesyal na pampalusog ito para sa mga nagbubuntis. Pwede mong kainin ng hilaw o lutuin ang sabaw. Salamat. Yeast are the way. Hindi ka pa kumakain ng tanghalian. Hindi pa. Sige, kumain tayo ng magkasama. Esan. Yufei, marunong ka pa bang magluto, asawa mo? Noong nagpapasuso ako, siya ang nagluluto ng 3 pagkain araw-araw.
Isa the way, Yufei. Nakita ko kanina sa loob ng subdivision isang Porsche. Ang ganda talaga. Porsche lang naman yun. Medyo kakaiba itong Porsche na ito. May nakalagay na letra sa likod. Spider. Porsche 918. Spider. Lumabas na tayo para kumain. Sige na. Ang bango. Anong luto ang ginawa mo? Ito ba lahat ay ikaw ang gumawa? Lahat ito ay ginawa ko ng aking sariling kamay. Subukan mo na. Alainan. Asawa. Mukhang umunlad na naman ang iyong kakayahan sa pagluluto. Ikaw rin. Walang anuman. Ito. Sobrang sarap nito. Ito ang unang pagkakataon na nakatikim ako ng ganitong kasarap na sweet and sour ribs. Sobrang busog na ako. Ako rin. Unang beses kong kumain ng ganito kabusog. Medyo napuno na ako. Oh, mahal. Bakit hindi ka kumukuha ng chopsticks? Tingnan mo, may natira pa ba para sa akin? Hihi. Yung. Ako. Magsasaluin muna ako ng mga pinggan, ha? Anong nangyari, mahal? Walang problema, Jing. Gusto lang kitang yakapin. Sabi ng doktor. Kahit normal ang panganganak, kailangan ng hindi bababa sa 2 buwan bago ka makalapit. Ang asawa mo, ang hirap mo. Pagkatapos ng 3 buwan. 3 buwan na. Sa 3 buwan na ito, maliban sa paminsan-minsang pagpunta sa opisina. Karamihan ng oras ay nasa bahay ako. Kasama siya at ang mga bata. Maganda ang naging recovery ni Yufei. Ang katawan niya ay katulad ng dati. Hindi mo mahahalata na siya ay ina ng 4 na bata. Asawa, saan ka pupunta? Asawa, nag-apply ako ng maternity leave. Asawa, kailangan kong pumasok sa trabaho ngayon. Asawa, nag-apply ako sa 3 trabaho, kailangan kong pumasok sa trabaho. Hindi pwede, anong trabaho, hindi naman ako kayang alagaan kayo at ang anak sa bahay, mag-relax na lang tayo. Hindi pwede, anong trabaho, magpahinga ka na lang sa bahay at alagaan ang anak. Hindi pwede, anong trabaho, kung hindi ako pumasok sa trabaho, mag-aalaga ako sa bahay. Pero kung hindi ako pumasok sa trabaho, baka pagtawanan ako ng biyenan ko. At saka, may responsibilidad din ako sa pagpapalaki ng 4 na mga anak natin. Pero hindi pa niya alam ngayon na ako ang may-ari ng Junlin Group. Bilang isang presidente na mayaman na higit sa bilyon, pinapayagan pa ang asawa niyang magtrabaho. At sa tingin ko, dapat din magkaroon ng sariling karera ang mga babae. Hindi laging nakatayo sa tabi at humihingi ng pera. Sa paglipas ng panahon, nakakahiya na rin sa sarili ko. Kahit na pumunta na ako sa trabaho, hindi ba nandito ka pa rin sa bahay? Kaya mong alagaan mag-isa ang 4 na bata. Naniniwala ako sa'yo. Ang grupo ni Haoli ay nagtatrabaho ng 6 na oras araw-araw, doble sa weekend. Medyo madali ang trabaho. Mag-ingat ka sa daan. Hayaan na lang natin siyang pumunta. Basta masaya siya, ayos na. Paalam, mahal. Hello, nanay. Kumusta ang anak mo kamakailan? Pagkatapos naming magbakasyon sa Fantan, uuwi na kami sa Pilipinas. Bayad na rin ang utang namin. Hindi na nila kailangang magtago. Sa kabutihang palad, sinabi namin sa kanila na ang pera ay kinita sa stock market. Kung hindi, medyo mahihirapan akong ipaliwanag US$. Uwi na kayo, ayos lang. Pag uwi nyo, magbibigay ako sa inyo ng isang sorpresa. Anak, kumusta? Umiiyak ang bata. Mama, may anak na ako. Naging lola na ako. Naging lolo na ako. Sinabi ng anak na may anak na siya. Talagang karapat dapat siya sa akin, si Etienne Hong. Nanganak ng 4 quadruplets. 3 babae at 1 lalaki. May anak na lalaki at babae, mabuti. Napakasaya talaga. Basta masaya sila, ayos na iyon. Noon, nag-alala sila sa akin. Sa wakas, makakakuha na sila ng kaunting pahinga. Mag-ingat ng mabuti sa mga bata. Ipapadala ko ang litrato ng gatas. Naintindihan ko, ma, mag-alala ka lang. Gagawa si tatay ng pagkain para sa inyo. Uwi na ako. Anong nangyari kay Shiki? Pumunta ako sa Tianyu Group para magpa-interview ngayon. Para sa interview na ito, naglaan ako ng 1 linggo ng paghahanda. Ngunit sa huli, hindi pa rin ako pumasa. Ito na ang 2 beses kong nabigo sa paghahanap ng trabaho. Kung hindi pa ako makakahanap ng trabaho, baka magutom na ako. Huwag mong sabihin ganyan. Napakagaling mo. Hindi lang talaga natagpuan ang tamang pagkakataon. Ang mataas na pamantayan ng Tianyu Group ay hindi nangangahulugang hindi ka magaling. Magpahinga muna tayo. Kakain tayo mamaya. Dahan-dahan lang. Anong nangyari? Medyo nahihirapan si Shiki maghanap ng trabaho. Anong kurso niya? Business Administration. Wala namang gaanong silbi. Mahirap makahanap ng trabaho pagkatapos lumabas. Maganda ang kursong pamamahala.
Narinig ko na ang Junlin Group ay malawak na nag-hire kamakailan. Maaari mong subukan. Ang Junlin Group ay ang pinakamalakas na publicly listed company sa Magic City. Ang katayuan nito ay kasing taas ng Wanda. Ang market value nito ay kayang makipagsabayan sa Pengin. Paano ako, isang ordinaryong estudyante mula sa ikalawang antas, makakapasok doon? Ang gusto nila ay 785,211. Ako na may sirang pangalawang antas, kahit gaano pa ako kagaling, wala rin kwenta. Sino ba nagsabing kailangan mataas ang grado? Sa Kunlin Group, may mga empleyadong may pangalawang antas lang din. Narinig ko kamakailan na naghahanap sila ng EC Director. Ikaw, nag-aaral ka ng management. Tamang-tama, para sa mga posisyong nasa itaas. Wala na akong pag-asa. Matagumpay si Fangino. At ang mga requirements sa trabaho ay hanggang kolehiyo lang. Hanggang kolehiyo lang. Hindi kaya talaga bang pwede kang subukan? Sige, bukas susubukan ko na. Salamat sa'yo. EQ, walang anuman. Shiki, manatili ka ngayong gabi para kumain tayo ng hapunan. Kakatapos ko lang bumili ng gulay. Sige, muli nating matitikman ang luto ni Chefi. Sa mga nakaraang araw, si Xiao Feng ay may nakilalang babae na nagngangalang Chen Shiki na mag-interview bilang EF Director. Ipasa mo siya para makapasa. Anong relasyon nitong batang babae kay Ye? Bakit kailangang magbigay ng pabor sa kanya? Baka ito ang kasintahan ni Ginoong Ye. Sige, Ginoong Ye. Lipad, lipad. Ay, ingat ka. Huwag kang mahulog. Mag-ehersisyo ka ng kaunti para sa tapang. Ang mga bata ay para lang laruin kapag isinilang. Hahaha, ayos na. Tara na, dalhin natin ang sanggol sa labas para maglakad-lakad. Sige, aalis na tayo. Di ba ito yung klasikong lumang kanta? Sobrang naaalala ko. Sobrang naaalala ko. Pakikinggan ko ang kanta kasama ang baby. Gantimpala sa sobrang galing na kaalaman sa musika. Lahat ito ay may gantimpala. Ngayon, isa na akong maestro sa musika. Nasa proseso ng pagbabago ng vocal cords. Matagumpay ang pagbabago. Bakit ka tumatawa? Wala naman. Sige na, tara na. Asawa, bumili tayo ng ilang lata ng gatas para sa baby. Lumalakas na ang pangangailangan ng baby. Hindi na ako makasabay sa demand. Makakabili na lang ng ilang lata ng gatas pang sapat. Para sa 4 na bibig, naghihintay ng sabik. Kahit ang baka, hindi na kaya. 70 net weight, 100 gram, net content, 1, hindi lumalaki na gatas powder, content, 100 EE, net weight, 100 gram, net content. Hindi lumalaki na gatas powder. 370, hindi lumalaki na gatas powder. Hindi tumataas ang taas na gatas powder. 370, hindi tumataas ang taas na gatas powder. Pabigat na gatas. Pumapangit na gatas. Hindi sapat na gatas. Anong mga brand ng gatas ito? Bakit ang kakaiba? Ganito ba ang laro sa paralel na mundo? Mukhang mas normal ito. Diyos ko, quadruplets. Ito ay magkano? 33 lata, imported, gustong-gusto ng mga bata. Ilang lata ito? 5050050012 lata. Kukunin ko lahat. Kaya mo bang ubusin ang ganitong karaming? 4 na bata, mabilis lang maubos ang 12 lata. Sige na. Magandang araw po, sir. Gatas na pulbos mula sa bundok, kabuang halaga ay 18,200 yuan. Kabuang halaga ay 18,200 yuan. Gatas na pulbos mula sa bundok, ayos na po. Gatas na pulbos mula sa bundok, gatas na pulbos ng oso sa bundok, gatas na pulbos. Paano po namin dalhin ang napakaraming gatas na pulbos na ito pa uwi? Gatas na pulbos mula sa bundok, miss, nag-aalok kami ng serbisyo ng paghahatid sa bahay. Gatas na pulbos mula sa bundok, hindi na po kailangang magbayad ng karagdagang bayad. Kailangan lang naming ibigay sa inyo ang inyong address. Tangchen. 3 oras. 3.0 sige, agad na nating aayusin ang pagpapadala. Salamat sa batang ito. Susunod, matututo tayong umawit. Kahit paano ang pagkanta. May mga magagandang premyo. Mas mataas ang puntos ng mga hurado, mas maganda ang gantimpala. Bakit hindi ka subukan, haha? Narito ang Ginoo. Narito ang mikropono para sa iyo. Mangyaring simulan ang iyong pagtatanghal. Ahahaha. Sa mundong ito, may ilang mga kanta na naririto pa. May ilan na wala na. Anong kantahin ko sa kanya? Yun na lang. Siguradong hindi pa niya narinig yun. Anong kanta ang kailangan ng backing track? Hindi ko kailangan ng backing track. Salamat, hindi na kailangan ng backing track. Baka gusto niyang kantahin ng walang backing track.
Mas mabuti kung may kasamang musika. Ngunit sa mundong ito, wala ang kantang ito. Pahiram ng gitara. Isang gaobo baloon. Inaalay sa aking minamahal. Para sa magandang gabing ito. Tulad ng pag-ibig, tinatamasa ang iyong ganda. Naiwan ang mga labi sa iyong bibig. Tindahan ng bulaklak rosas. May pulang labi siya na nakikipag-ugnayan. Umiti habang lumilipad sa langit. Sabi mo, medyo mahirap ka makuha. Gusto mong malaman ang pinakamahal, basta't mga dahon ng puno sa champ slices. O, nagtatayo ng romantikong date. Kapag kasama kita, hawak mo ang buong mundo. Mahal, inibig kita mula noong araw na iyon. Sobrang tamis, madali lang. Mahal, huwag maging matigas ang ulo, ang mga mata mo. Sinasabi kong handa ako. Mahal, nahulog ako sa'yo. Pag-iisipan ko ng mabuti. Mula nang mga naksya ng kambal na pituin. Palagi akong nasa tabi niya. Parang sa kantang sinasabi, langit. Madaling magtakip ng mukha. Sa sandaling ito, nararamdaman niyang siya ang pinakamapalad na babae sa mundo. At ang aking kaligayahan ay siya. Ang punong hurado ay nagbigay ng perpektong marka. Pagsaluhan natin ang pagbati kay Ginoong Ye. Oh, Sige na. Subukan na lang natin. Hello, nandito ako para sa interview. Hello, nandito ako para sa interview. Hello, nandito ako para sa interview. Pumasok ka sa Lin Group. Kumaliwa sa unang grupo. Kumaliwa sa unang silid. Pumasok ka. Hello, nandito ako para sa interview. Alam ko, ang pangalan mo ay Chen Shiki, di ba? Ito ba ang batang sinasabi ni Ginoong Ye? Hindi naman siya kasing ganda ko. Kailan ka magkakaroon ng oras para magtrabaho? Nandito ako para sa interview. Alam ko na. Nakapasa ka na sa interview. Maaari ka nang pumasok bukas. Walang kahit isang tingin sa resume. Kahit man lang magtanong ng dalawa. Narito, ito ang iyong employment form. Paki-fill out ito. Huwag malete bukas ng 9 ng umaga. Ang dali at maayos pa nga nito. May tumutulong kaya sa akin sa likod? Form ng pagpasok sa grupo ng Junlin, may tumutulong kaya sa akin sa likod? Sino kaya yun? Form ng pagpasok sa grupo ng Junlin, sino kaya yun? Sino kaya yun? Siguro si EQ. Hoy, Yuffie. Kakatapos ko lang mag-interview sa Junlin Group. Ayos lang yan. Congratulations. Shiki, dapat magpasalamat tayo kay EQ. Sige, ganito na lang. Asawa, Shiki. Nakapasa siya sa interview. Ayos naman yun. Sabi niya gusto niyang imbitahan tayo kumain. Pwede kang pumunta na lang. Nandito ako sa bahay, nag-aalaga ng bata. Hayaan mong ako na lang ang pumunta para kumain ng mag-isa sa kaibigan mo. Siyempre, hindi pa rin ako makapaniwala sa ugali ni Shiki. Sige na, ako na lang ang mag-aalaga sa bata sa bahay. Kung ganito, sige, wag na tayong pumunta. Hindi ito maganda, di ba? Walang anuman, tatawagan ko siya. Hehe, hindi ko ito naisip ng maayos. Shiki, hindi mo ba sinabi na pupunta ka sa hotel para kumain? Kasama niyo ang 4 na mga bata. Saan ka pa makakalabas? Kaya nandito na ako sa bahay niyo. Sige, ang luto ni EQ. Hindi naman mas mababa sa mga hotel sa labas. Sige, gagawin ko na ito. Shiki, ang dami ng mga gulay na binili mo. Mabibigatan siya nito. Ay naku, sobrang pinapaboran mo ang asawa mo. Yes, by the way, Yuffie, may tanong ako sa'yo. Ano iyon? Gaano mo kakilala ang kalagayan ni Q? Shiki, bakit mo ito tinatanong? Alam mo ba, sobrang kakaiba ng pagsusulit ko ngayon, nagdududa ako na may tumutulong sa akin, at iyon ay si Q. May posibilidad ba? Si Q ay ang may-ari ng Junlin Group. May posibilidad ba? Si Q ay ang may-ari ng Junlin Group. Shiki, masyado kang nag-iisip. Sinabi sa akin ni EQ na wala pa siyang trabaho sa ngayon. At saka kung mayroon man siyang trabaho, may oras pa ba siyang mag-alaga ng bata sa bahay araw-araw? Tama rin naman. Isang lalaki na buong araw nag-aalaga ng bata. Paano siya magiging boss ng 100 Ideas Group? Marahil. Talaga bang swerte lang ito? Lahat kayo, tapos na ang ulam, halika na't kumain. Ganito pa lang si Zeze sa harap ko, sobrang lapit na niya. Kung kayo pa, siguradong sobrang lapit din. Gusto mong malaman. Manatili ka ngayong gabi para maranasan mo. Pabayaan mo na. Aalis na ako. Malam na at umuulan pa.
Hindi ako mapakali na umuwi ka mag-isa. Honey, bakit hindi mo na lang siya ihatid sa bahay? Sige lang. Hindi na. Kaya ko nang sumakay ng taxi. Huwag kang mag-alala. Hayaan mo siyang ihatid ka. Pupunta ako sa pagmamaneho. Sakay ka, ihahatid kita pa uwi. Huha! Nanganak ang anak ko ng quadruplets. Aha! Talagang astig ang anak mo. Anak, malapit na ang nanay. Sige, pupunta na ako sa airport para sunduin ka. Kailangan kong palitan ng damit ito. Paano ako makikita sa hinaharap na biyenan at biyenan? Sandali lang, mahal. Magpapalit ako ng damit. Ay, kahapon, dinala ko ang e-class para sa maintenance. Kaya't kagabi, Porsche lang ang nagamit ko para dalhin si Chen Shiki. Nabasa pa ako ng ulan. Mas mabuti pang easy class ang gamitin ko ngayon. Diretso na kaming umuwi kasama ang mga magulang. Yung sasakyan ng anak ko. Hindi, binili ko ito. Kakailang buwan pa lang. Nakabayad na ng milyon-milyong utang. At nakabili pa ng sasakyan na 2 hanggang 3 milyon. Akala ko lagi na galing sa pera ng pamilya. Pero mukhang naguguluhan din ang mga biyenan. Siya lang ba ang kumita niyan lahat? Saan niya nakuha ang ganong kalaking pera? Anak, nagrerenta ba kayo dito? Hindi tama to. Walang paupahan sa bahay ng Tang Shenyipin. Hindi ito inuupahan. Binili ito dito. Ano, binili? Tara, pasukin niyo muna. Bumili ng bahay, bumili ng sasakyan, mag-asawa. At nagkaroon pa ng quadruplets. Aking anak. Ito pa ba ang anak ko? Nasaan ang mga apo ko? Nasa kwarto ng mga sanggol. Sama-sama ko kayong dalhin doon. Wow! Ang laki na nila. Inay, Itay, Yufei. Alagaan niyo ang bata. Magluluto na muna ako. Lumaki na siya. Marunong na ring magluto. Simula pagkabata, di pa nakapasok sa kusina itong batang ito. Ngayon marunong na siyang magluto. Hindi madali ah. Ang lalaking ito ay naging ama na. Hindi lang siya kumikita para sa pamilya, kundi marunong din siyang magluto. Nakakapagbigay ng kasiyahan bilang ama. Pagkatapos ay nag-usap ang mga magulang sa sala kasama si Su Yufei. Sa pamamagitan ng pag-uusap na ito, naiintindihan na rin siguro ni Su Yufei ang aking kalagayang pinansyal. 3 buwan na ang bata. Kailan natin isasagawa ang kasal? Ito ay isang malaking bagay sa buhay. Hindi ito dapat baliwalain. Makinig sa mga magulang. Kayo na ang magtakda ng petsa. Bumalik na lang tayo sa bahay sa probinsya. May sariling buhay ang mga kabataan. Hindi naman tayo maginhawa kung magkasama tayo. Mag-iwan tayo ng espasyo para sa kanila. Ito ang nararapat gawin ng mga nakatatanda. Tay, nanay, bakit hindi na kayo tumitingin sa tanawin? Nag-usap kami, mas mabuti pang bumalik tayo sa Lujiazui ngayong gabi. Bakit, hindi naman tayo hindi magkakasya dito? Hindi, mas mabuti na kayong magkasama. Huwag na kaming istorbohin. Balik na lang kami kapag namiss na ang mga apo. Alaynan. Maliit. Yufei, mukhang pagod ka ngayon, hindi ka ba nakapagpahinga ng maayos kagabi? Huwag. Alaynan. Nag-aalala ang baby sa gabi. Kamusta na si Fifi lately? Mabuti naman, ma. Kamakailan lang ay bumaba ang temperatura. Magdamit ka ng mas maraming damit. Naubos mo na ba ang perang ipinadala ko sa iyo noong nakaraan? Bibigyan kita ng 100,000 mamaya. Ma, huwag ka nang magpadala ng pera sa akin sa susunod. Bakit, nagtrabaho ka na ba? Sisi pa rin sa mama na hindi ka pa niya nabisita. May operasyon sa tumor si Papa. Sinasamahan ko siya sa lahat ng dako. Hindi talaga ako makaalis. Kumusta na ang kalagayan ng tatay ko? Kakatapos lang ng operasyon. Sa ngayon ay maganda naman ang paggaling niya. Ayos na, hindi mo pa sinasagot ako. Pumunta ka na ba sa trabaho? Opo, pumunta na ako sa trabaho. At bumalik na rin ang tatay ng anak namin. Kung walang anuman si Ginoong Ye, aalis na ako. Sige, umuwi ka na. Hindi naman ito ang asawa ni Ginoong Ye, di ba? Ang ganda niya, at ang taas ng kanyang karisma. Sino ba ang babaeng ito? Bakit siya lumabas mula sa bahay ko? Hindi si Yangi. Ye, magandang araw. Asawa, bakit ka umuwi ng maaga ngayon? Natakot ako na kung maghihintay pa ako. Mawawala na ang bahay na ito. Anong nangyari, asawa? Sino ang nakasakit sa'yo? Sabihin mo ng tapat sa akin.
Kanina ba may isang magandang babae na pumasok sa bahay natin? Asawa, huwag kang magkamali. Siya ay sekretary lang ng kumpanya ko. Ano, sekretary mo sa kumpanya? Bakit hindi mo kailanman sinabi sa akin? Noong mga nakaraang taon, may kinuha akong pera. Nagtago ako sa mga magulang ko at nag-invest sa isang negosyo. Lumipas na ang maraming taon. Ngayon ako na ang pinakamalaking shareholder ng negosyong ito. Kahit na siya ang iyong sekretarya, hindi mo siya dapat dalhin sa bahay namin. Easy, may itinatago ka pa bang iba sa akin? Ganito kasi yun. Dumating si Sekretarya Zhu ngayon para magdala ng pulbos para sa bata. So ang mga baby ay nagkaplema na pala. Sila lang ang nagdala ng powder para sa plema. Anak, ano ang gagawin natin? Huwag mag-alala. Gagamitin ko ang powder para sa plema sa paglabas sa mga bata. Ilubog pa nga ng ilang beses. Mawawala rin ang plema ng kusa. Huwag umiyak, huwag umiyak. Binilasan ng host ang mata ng baby, gantimpala ang mata ng tiwala. Ang mata ng tiwala ay nakakakita ng katotohanan sa lahat ng bagay, tulad ng pera, antigong bagay at ang kabutihan o kasamaan ng tao. Anong nangyari? Wala na, kanina naipit ang mata ng lola sa isang pilik mata. Ngayon ay naalis ko na. Nakahanda na ang pagkain ng asawa ko. Lumabas na kumain tayo. Dumating na. Asawa, gusto kong dalhin ka bukas sa bahay para makilala ang mga magulang ko. Sige, pero masyadong maaga pa bukas. Para makita ang biyenan. Wala pa kaming handang regalo o anuman. Anong klaseng regalo ang gusto mong ihanda para sa unang pagkikita? Ano bang gusto ng tatay mo? O baka may mga hilig? It said gusto ng tatay ko ang uminom ng tsaa. Tungkol sa hilig. Mahilig siyang mangolekta ng mga antigong sining at kaligrapiya. Antigong sining at kaligrapiya. Bata, halika rito at tingnan mo ito. Ito ay kayamanan na ginamit ng Emperador Qianlong noong buhay pa siya. Ate, may petsa pa sa label mo dito. Ay naku, mali ang nakuha ko, mali ang nakuha ko. Ito ay peke na nakadikit lang sa tindahan. Ito ay Shenyu Chanju nitang Baihu. At ito ay totoong likha. Boss, magkano po ang isang ganitong sining? Siguradong naakit ang batang ito. Kailangan ko siyang saktan ng mabuti. Presyo ay 30,000. Sobrang mahal naman ito. Kapatid, mahal ba ang 30,000 pesos? Ito ay gawa ng pinakamahusay na pintor na si Zhang Daqian. Hindi ba ito nagkakahalaga ng 30,000 pesos? Sapat na ito. Boss, bakit ka natatawa? Wala, bata. Pumili ka ng alinman sa mga ito. Kaya't ito na lang. Matagal nang sinabi ng mata ng pagsusuri sa kanya. Ang painting na ito ay napakahalaga. Wala akong pakialam, bukas ay may dadalhin na tao ang anak na babae ko. Ihinto mo ang masungit mong ugali. Kung talagang darating ang batang iyon bukas, kailangan ko siyang disiplinahin. Dahil pinatawad na ng anak na babae ang tao. Bakit pa tayo makikialam at hadlangan sila? Si Su Yufei ay anak ko, si Su Changfeng. Ako ang kanyang ama. Dapat akong makialam. Nabuntis ang school beauty dahil sa akin. Nang malaman ito ng ama, pinalaya siya sa bahay. Muling nagkita. Pero nagkaanak siya ng 4 na kambal sa akin. Sa totoo lang, sa puso mo. Matagal mo nang napatawad si Fifi, di ba? Siyempre, anak mo siya eh. Asawa, bakit ka pawis na pawis? Wala naman ako. Huwag kang mag-alala, hindi ka kakainin ng tatay ko. Hindi ako kinakabahan. Kung totoong kakainin ka niya, ipoprotektahan kita. Sige, pero alagaan mo rin ako ha. Sige, pumasok na tayo. Ay amoy batang pasaway. Talagang daring ka pa sumugod dito. Umuwi ka na. Ikaw na walang kwentang lalaki. Bakit mo iniwan ang anak kong babae? Bilang isang ama, pinabayaan mong mangyari ito sa anak mong babae. Tatay, halika at tingnan mo ang apo mong babae. Aking mahal na apo. Ha ha ha. Tatay. Fifi. Ha. 1 taon na. Sa totoo lang, matagal na siyang nagsisisi sa loob. Pero hindi niya matanggap ang sarili niya. Ang pangalan mo ay Yikyu. Medyo gwapo yung batang ito. Kaya hindi katakatakang si Yufei gusto siyang makasama noon. Haha. Na, tito. Ito ang regalo na inihanda namin ni Yufei para sa inyo. Buksan mo at tingnan mo. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Ito ang Shanyu Chanju Tunitang Buhu. Jitset kahit na ito ay isang kopya lamang. Pero maaari na rin, di ba? Mukhang gustong-gusto ni tatay ang mga ito. Ako at ang lolo ay lalabas para mamili. Mag-ingat ka dyan sa bahay at alagaan mong mabuti ang baby. Sige, mauuna na kayo. Ingat sa daan. Ay naku, sabay pa silang umiiyak. Sino ang mas magandang pakalmahin muna?
Magpakabait ka, magpakabait ka. Lolo ay dumarating isa-isa. Ay naku. Tito. Ako na lang siguro. Bata naman siya, ibibigay ko pa sa iyo. Itong biyenan. Bakit ang mga bata-bata pa naman? Tito, alam kong may hindi ka pagkakaunawaan sa akin. Pero huwag kang mag-alala. Siguradong hindi ko papayagang si Yuffie. At ang mga bata ay maghirap kasama ko. Huwag mong akalaing mapapatawad kita ng ganoon lang. Kung kaya mong makipag-usap ng mahinahon sa akin. Ibig sabihin ba niyan ay napatawad mo na ako? Anong trabaho ng anak na si EQ? Ma, sa tingin mo ba ang pag-aalaga sa bata sa bahay ay trabaho? Ang pag-aalaga sa bata sa bahay ay nagpapahintulot sa mga babae na magtrabaho. Isang lalaki na nag-aalaga sa bata sa bahay. Ma, kahit na siya ay nag-aalaga sa bata sa bahay. Marami siyang na-invest na negosyo. Kaya kumikita siya kahit nasa bahay. Ano ang pakiramdam ng personal na pagpapakain sa apo? Ganun na lang siguro. Anong nangyayari? Nagmamadaling uminom ng gatas. Dahan-dahan tapikin mo ang likod niya. Tama bang tapik yan? Parang hinahaplos mo lang. Sige, ako na lang. Ano ba talaga ang nangyayari? Nabusog ka na ba sa gatas? Hindi sa sobra. Sa sobrang bilis lang. Nainom niya ang hangin. Paghampasin ang likod para mailabas ang hangin. Ang batang ito, marunong na pala ng ganito. Ganito pala yun. Ay naku. Tita, wag na po kayong magluto kung nasaktan ang kamay nyo. Ibigay mo na sa akin. Walang anuman. Nanay, magtiwala ka sa akin. Sobrang galing naman ito. Asat Visan. Tatay. Tikman mo kung paano ang lasa ng sinigang na isda ngayon. It said, okay naman. Lahat ng pagkain ito ay gawa ni Xiaoye. Oh, ikaw ang gumawa nito, bata. Ako ang gumawa. Ang batang ito ay hindi lang marunong mag-alaga ng bata. Magaling din sa pagluluto. Hahaha, ayos lang. Bata, marunong ka bang 8 panandang pandagdag isa? Kumakain ako ng kaunti. Asawa, pakiusap, kunin mo ang bote ng paborito kong alak. Kailangan mo ng 8 panandang pandagdag isa. Isang buwan pa lang mula nang mag-opera ka. Paano ka makakain ng 8 panandang pandagdag isa? Isang buwan na nga. Bakit hindi ka makain? Hindi naman ito malaking sakit. Mabilis kang kumuha. Magsasabi na ako ha. Mataas ang antas ng alak na ito. Baka matumba ka sa isang baso lang. Yan tito. Ang dami ng dagat ay katumbas ng dami ko. Kahit na matumba ka, hindi ko rin alam kung kailan ako matutumba. Ay naku ha. Magaling ka, bata, masaya ako ngayon. Sasamahan kita sa pag-inom. Sige, uminom tayo ulit. Tiyo, mas mabuti pang konti na lang ang inumin mo. Bata, masaya ako ngayon. Uminom ka pa ng ilang baso. Anak, anong nangyari? Hindi ka ba lasing? Tatay, mas mabuting huwag ka nang uminom. May sasabihin pa rin ako sa'yo, anak. Kahit na masaya at masaya kayo ng anak ko, dapat may katotohanan pa rin ang tungkol sa inyo. Dalhin mo ang household registration. Kunin na ninyo ang sertipiko ng kasal, narinig mo ba? Papa, lahat tayo ay naging ina na. Bakit ka pa rin umiiyak ng basta-basta? Kung sakaling hindi mo alagaan ng maayos si Yuffie sa hinaharap, hindi kita palalampasin. Tiyo, mag-alala ka. Siguradong aalagaan ko ng mabuti si Yuffie at ang mga bata. Sa hinaharap, ikaw na ang bahala kay Yuffie. Haha, wala kang kasal na handog para sa kasalan ng anak ko. Kailan mo balak gawin? Mas mainam kung ikaw ang magtakda ng araw ng kasal, tito. Haha. Sa kasal sa susunod na buwan, maghanda ka ng maigi. Mag-alala ka lang, papa. Siguradong aayusin ko ang bagay na ito. Yes, Etmet magulang. Net, umalis na tayo. Etmet, ingat kayo palagi. Anong nangyari sa asawa ko? Asawa, may malaking problema ako ngayon. Anong problema, mahal? Kailangan ng kumpanya na makipag-usap sa Junlin Group tungkol sa isang negosyo. Sila ay isang malaking nakalistang grupo. Kami ay isang maliit na kumpanya. Paano natin pag-uusapan ang pakikipagtulungan na ito? Wala namang nakakakilala sa akin. Bakit ako ang kanilang kakausapin? Nakakabahala talaga ito sa akin. Mahal, hindi naman ito mahirap. Alam mo ba kung anong katayuan ko? Anong katayuan? Siyempre, ako ang pangulo ng Junlin Group. Ano, nagulat ka ba? Hehe, mahal. Huwag kang magbiro. Seryoso ako sa sinasabi ko. Tama, naalala ko na. May kaklase ako sa kolehiyo.
Parang nasa posisyon siya sa linggong grupo bilang ministro. Tawagan ko siya. Baka makatulong pa siya. Asawa, pumayag na ang kaklase ko na tulungan ako. May pag-asa na matuloy ang bukas na pakikipagtulungan. Ah, ayos na yun. Pero bakit parang hindi ganun kasimple ang mga bagay? Ginoong Ye. Naku. May kailangan po kayo, Ginoong Ye. Lao Liu. Mamaya, magpapadala ang Haoli Group ng tao sa kumpanya para makipag-usap tungkol sa pakikipagtulungan. Sang-ayon ka na lang. Sang-ayon. Ganun kadali. Sige, Ginoong Ye. Noong panahong iyon, siya ang pinakamagandang estudyante. Ngayon, kailangan pa rin niyang humingi ng tulong sa akin. Yufei, ang tagal na nating hindi nagkita. Matagal ka nang naghihintay, di ba? Piao-piao, ang tagal na rin nating hindi nagkita. Tara, dadalhin kita kay Manager Liu. Nandito ang elevator. Kailangan munang makipagkita si Yufei kay Manager Liu sa pamamagitan ni Editor Zhang. Ipinakita ko sa kanya ang larawan kagabi. Siyang siya. Ano bang tingin mo sa akin? Bakit ka nagpapanggap na inosente? Gusto mong makipag-collaborate nang hindi nagbabayad? Tara na. Feifei. Feifei, anong ginagawa mo dito sa Junlin Group? Anong nangyari sa'yo? Mukhang napaka-emosyonal mo. Naghahanap ako kay Liu Piao-Piao para sa pakikipagtulungan. Pero siya, Yunes, Su, kumusta? Ako si Zhang Fusheng. Hindi dapat magmadali sa pakikipagtulungan. Mas mabuti pang pumunta ka sa opisina ko para pag-usapan ng mas detalyado. Basta't sumunod ka. Ako na ang bahala sa pakikipagtulungan. Personal na dumating si Director Feifei para makipagkita sa iyo. Sobrang taos puso. Huwag kang magpakatigas. Kung mamimiss mo ang pagkakataong ito, wala nang pag-asa ang pakikipagtulungan ng kumpanya mo. Parang tao pero parang aso. Shiki, umalis na tayo. Yufei, anong ibig sabihin ng hintayin tayong umalis? Yufei, ano nang ibig sabihin ang dalawang iyon kanina? Inilatag ni Liu Piao-Piao ang bitag at sinabi ni Director Zhang ang lahat ng kanyang mga plano. Ang sama naman ng kaklase mo. At yung direktor, akala mo mabait pero ang sama pala. Shiki, kapag nagtrabaho ka dito, mag-ingat ka sa dalawang iyon. Gagawin ko. Su Yufei, maghintay ka lang na lumuhod at humingi sa akin. Shiki, bakit walang tao sa loob? Paano nangyari to? Haha, Yangi. Su, mukhang lahat ay plano ng langit. Ano sa tingin mo? Kung papayag ka na ngayon. Agad kong kakatawanan si Manager Liu at makikipag-ugnayan sa inyong kumpanya. Malaki ang boses ni Director Zhang Secretary Zhao. Ikaw na isang maliit na direktor. Anong gustong iparating kay Manager Liu? Secretary Zhu, ang kaibigan kong babae ay pumunta sa kumpanya para makipag-collaborate. Pero itong direktor ay abusado sa kapangyarihan. Humihingi siya ng hindi makatwirang bagay sa kaibigan kong babae. Ganyan ba talaga? Kalihim ng sekretaryo. Pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Walang kailangan ipaliwanag. Mula ngayon, kayo ay tinanggal ng Junlin Group. Ginoong Su, sandali lang po. Abala si Manager Liu ngayon. Tatawagan ko siya agad para makapunta siya. Sekretarya Zhu, mayroon pa akong milyon-milyong utang sa bahay. Hindi ko pwedeng mawalan ng trabaho. Pakiusap, tulungan mo ako. Bakit ko pa kailangang sabihin ito ng pangalawa? At ikaw, mag-ayos ka na at umalis ka na. Ginoong Su, masaya ang Kunlin Group na makipagtulungan sa Haolida. Asawa, ngayon, pumayag ang grupo ng Junli na makipagtulungan sa atin. Naisay na ang kontrata. Pero si Su Yufei, ang nagsalita tungkol sa nangyari sa grupo ng Junlin kanina. Sa hinaharap, hindi ko nahahayaang masaktan ka at ang baby natin. Sir, lumapit ka pa konti sa kanan. Tumingin ka nga sa kamera. Ay naku. Umaga pa lang, sinasabi mong dadalhin mo ako sa isang masayang lugar. Pero ang resulta ay para kumuha ng lisensya. Nga, mahal. Ngayon, nakuha na natin ang lisensya, hindi ba't maganda ito? Simula ngayon, tayo ay legal na mag-asawa. Ang pagkuha ng lisensya ang pinakamahalagang araw para sa mag-asawa. Ang magdaos ng salu-salo ay para lang ipaalam sa iba na kayo ay kasal na. Asawa, magpapakuha tayo ng larawan. Gusto kong i-post sa social media. Sa wakas, nakakuha na kami ng sertipiko ng kasal ng aking malaking tanga. Labas. 123, tama na. Anak, ano ang ibig sabihin ng parang regalo mula sa langit? Ang ibig sabihin nito ay, ang iyong pagdating ay parang pinakamagandang regalo na ibinigay ng langit sa akin. Ngayon ang araw ng pagkuha namin ng lisensya. Hindi ko alam kung nagkagulo na yung 4 na bata sa bahay. Nandito na kayo. Laging may diarrhea ang mga bata. Pasensya na sa nangyari. Yogurt, hindi na ayos ng nanay. Baka dapat dalhin na sa ospital.
Walang anuman, hindi na kailangang pumunta sa ospital. Ang pagtatae ay ang pinakakaraniwang sakit ng mga bata na may edad 0 1 taon. Hindi naman ito malaking problema. Kasalanan iyon ng ina. Kung hindi ka naman dadalhin sa ospital, ano pa ang magagawa mo? Sana ay maipagkatiwala mo sa akin ang mga bata. Ay. Asawa, ang galing-galing mo. Ginoong Ye, pinagana mo ang aming inobasyon sa Chinese mobile phone. Malapit nang ilabas ito sa loob ng 1 oras. Ganon kabilis. Ginoye, pupunta ka ba sa opisina? Ayon sa nakasanayan, bago ilabas ang bagong modelo, laging may press conference. Sige, pupunta ako mamaya. Sige, maghihintay ako sa'yo, ha? Totoo bang ikaw si EQ? Malapit nang ang kasal. Kailangan kong maghanda ng isang espesyal na singsing para kayo, Faye. Ay, hindi ba't ito si old classmate? Super Jai, ikaw pala yun. Nakita ko ang WeChat moments mo. Hindi ko akalain na magpapakasal ka na sa aking minamahal na Diyosa. Astig ka talaga, pare. Ayos lang, pero sa totoo lang. Hindi ba't gusto mo siksiksi? Ito. Nandito ka para bumili ng singsing, di ba? Sige, tingnan mo lang. Meron akong lahat dito. Pasensya na. Wala akong nagustuhan dito. Siyempre, kasal na ito. Normal lang na mataas ang hinihingi sa singsing na pangkasal. Mag-order ng 1 karat na singsing na pangkasal. Ihahatid bago magtapos ang buwan. 1 karat, kaya mo yan. Walang problema, ako na ang bahala. Salamat, Boss Ye. Alam nyo ba, naglabas ang Junlin Company ng bagong modelo ngayon. Nakapresyo ito ng 1,000,000 yuan bawat isa. Talaga, 1,000,000 yuan. May bumibili ba talaga? Naipost na ito sa Weibo. Tingnan nyo na lang. Ang ganda ng cellphone na ito. Sobrang galing ng designer ng cellphone na ito. Hindi ko rin alam. Kasi may nakita akong anino na sobrang kamukha niya. Siyempre, hindi ko rin sigurado kung siya nga iyon. Sige, naiintindihan ko na. Nanay, ma, nandito ka na pala. Nga, umalis si EQ kanina. Nandito ako sa bahay para mag-alaga ng bata. So, totoo pala na lumabas si EQ ngayong araw at yung nakitang tao ni Shiki sa kumpanya, maaaring siya ngayon. Oo, ganun ba? Asawa, nakauwi ka na. Magluluto na ako. Ikaw na ang bahala sa bata. Ay, hindi ba ito ngayon? Ang pinakabagong Chinese smartphone na inilabas ng Junlin Group, di ba? Naku, virtual na screen. Nakikita ko lang ang virtual screen sa mga pelikula. Hindi ba't nasa pre-order pa ang modelong ito? Paano nakabili si EQ ng maaga? Asawa, sabihin mo sa akin ang totoo. May tinatago ka bang bagay sa akin? Anong pwedeng itago? Tanungin kita. Pumunta ka ba sa Junlin Group ngayong araw? Paano nalaman ni Su Yufei na pumunta ako sa Junlin Group ngayon? Anong nangyari, mahal? Bakit ka pumunta sa Junlin Group? Naglabas ang kumpanya ng bagong produkto. Kailangan kong pumunta sa kumpanya para sa pulong. Pulong? Hindi ko na ba sinabi sa'yo noon? Ako ang may-ari ng grupo ng Junlin. Lahat pala ng ito ay totoo. Ikaw? Asawa, mas maganda siguro kung magtrabaho ka na sa grupo ng Junlin. Tulungan mo akong pamahalaan ang kumpanya. Hindi pwede, hindi pwede. Hindi ko kaya. Ako ay isang estudyante ng sining. Nag-aral ako ng sayaw sa kolehiyo. Paano ako makakapamahala ng isang kumpanya? Walang problema, aayusin ko ang isang katulong para tulungan ka. At sa totoo lang, hindi naman ganoon kahirap. Sige, pumapayag ako. Malapit na ang itinakdang petsa ng kasal sa aking biyenan. Maaga kong naayos ang pinakamagandang hotel sa Magic City. Nagsimula ng maghanda para sa kasal. Nagkita na ang mga magulang ng magkabilang panig. Inimbitahan din ang mga kamag-anak at kaibigan. Sa mga nakaraang taon, hindi na kami nagkakasama. Ngunit sa kasal namin, dapat tayong mag-imbita. Hindi na makatarungan kung hindi tayo magsasalita. Kung darating sila o hindi, basta nandyan sila sa kasal. Sige, okay lang, susundin ko ang mga plano mo. Kaibigan, ang pinakamalaking auction house sa Magic City ay may isang 1 karat na anghel na puso na singsing na magsisimula bukas. Sige, pupunta ako bukas. Ang panimulang presyo ay 50 milyon, 51 milyon, 51 milyon. 1,300. Nagbid ang Ginoo ng 79 milyon. May mas mataas pa ba? 79 milyon ang transaksyon. Binabati kita, Ginoo. Sobrang ganda. Sa isang gabi, ang buong syudad ay nagkakalat ng balita. Narinig mo na ba? May bumili ng 1 milyong piso na singsing na diamante.
Nakuha ko rin ang Angel's Heart. Sinasabing ibibigay ito sa asawa sa kasal. Anong klaseng pamilya kaya ito? Maraming netizens ang nag-uusap tungkol sa pagkatao at background ng mayamang tao. Sobrang saya ng bagong kasal. Maraming netizens ang nag-uusap tungkol sa pagkatao at background ng mayamang tao. Mukhang nag-init ang sina Weibo. Sino kaya talaga ang misteryosong mayaman? Maraming netizens ang nag-uusap tungkol sa pagkatao at background ng mayamang tao. Narinig niyo na ba? May isang mayaman na gumastos ng 100 milyon para bilhin ang puso ng anghel. Ngayon, ang balita ay nasa Magic City Daily na. Aling babae ang makakapag-asawa ng mayamang tao? Sobrang swerte naman ito. Handang gumastos ng 100 milyon para sa isang singsing na diamante. Ang halaga niya ay tiyak na nasa bilyon na. Sobrang masaya ng asawa ng mayamang tao. Kami sa Pamilya Su ay may tuturing na middle class. Araw-araw na ulat, kami sa Pamilya Su ay may tuturing na middle class. Kung makakakilala lang kami ng mayamang tao, palitan niya ng investment para maresolba natin ang problema sa kakulangan ng pondo. Tama, kailangan nating pumunta sa kasal ng mayaman. Ito ang malaking oportunidad ng Pamilya Su. Pero hindi naman tayo inimbitahan ni mayaman. Hindi rin naman natin sila kilala. Paano tayo makakakuha ng tiket? Si Hailong magpapasok sa hotel ni Mingsu at magbabayad para mapasok natin. Makakuha ng karapatang pumasok ha. Sige, maghanda pa ng isang malaking regalo para makuha ang pabor ng mga makapangyarihan. Para makuha ang kanilang magandang impresyon. Ito ang malaking pagkakataon ng Su family. Huwag nitong sayangin. Naintindihan, tatay. Huwag mag-alala, nandito ako. Alaynan. Su Yufei. Bakit ka nandito? Sino ba itong si Yufei? Hindi naman siya ang boyfriend mo, di ba? Siya. Asawa ko siya. Asawa mo, ha? Yufei, anong trabaho ng asawa mo? Mukhang medyo parang walang silbi ah. Siguro isa lang siyang mahirap na manggagawa. Wala akong trabaho. Araw-araw ay nag-aalaga lang ako ng bata. Anong masama sa isang malaking lalaki na nag-aalaga ng bata? Hindi ba't ito ay talagang umaasa sa iba? Anong masama sa pag-aalaga ng bata sa bahay? Hindi naman nakakahiya. Sa totoo lang, nakakahiya ako. Maraming lalaki ang gustong mag-alaga ng anak sa bahay, pero wala namang ganitong pagkakataon. Kailangan nilang lumabas para kumita. Ako naman, habang nag-aalaga ng anak, may pera pa rin ako. At may asawa na tumutulong sa pag-manage ng kumpanya. Ang saya-saya talaga. Su Yufei, akala ko may mabait kang asawa. Pero ang nakita ko, soft rice man pala siya. Ganito pa rin ang kapal ng mukha ng isang tamad na lalaki. Sa buong buhay ko, ni minsan hindi pa ako nakakita ng tao na ganito kaabal ang mukha. Haha, isang lalaki na nag-aalaga ng anak sa bahay. Haha, isang pangkat ng mga kawawang tao na ang tanging nakikita ay pera. Sa araw ng ikalawa, sa Oriental Pier Hotel, ako at si Yufei ay magpapakasal doon. Inaanyayahan namin kayong lahat na dumalo. Hindi ba't araw ng kasal ng isang tunay na mayaman bukas? Kahit ang mga mayaman na nagpakasal din kayo. Ang importante, lahat ito ay gawa lang sa huli. Gusto lang nilang sumikat o ano ba? Ang sama naman ng ugali. Gusto pa nating pumunta sa kasal mo. Walang pinto. Ayaw ng mga aso pumunta sa kasal na to. Wala pa rin kaming nakuha na tiket pumasok. Sige na, pasok na lang tayo at subukan ang swerte. Hello, pakipakita po ang inyong imbitasyon. Kami ay mula sa grupo ng Susamagong. Dumalo kami sa kasal ng isang sikat na tao. Binabati namin ang bagong kasal ng maligayang pagdating. Kaya, meron ba kayong imbitasyon? May patakaran si Ginoong Ye tungkol dyan. Walang karapatan ang sinumang walang imbitasyon na pumasok. Magsitigil na kayo at umalis. Huwag harangan ang mga bisitang nasa likod. Tay, dahil hindi tayo makakapunta sa kasal ni Shen Hao. Pumunta na lang tayo sa kasal ni Su Yufei. Sakto, pareho silang araw. Ano bang pakialam ko? Bakit ako pupunta sa kasal niya? Binigyan siya ng mukha. Karapat-dapat lang siya. Ayokong sayangin ang ibinayad na pera. Uy, tatay. Uwi na ba tayo ngayon? Hindi, kahit hindi tayo makapasok sa hotel. Kailangan pa rin nating maghintay dito. Kapag nagsimula na ang kasal mamaya, ang malaking screen ay magbibigay ng live na broadcast ng kasal. Sa ganoong paraan, makikita natin ng malinaw ang mukha ng mayaman. Pagkatapos nating malaman kung ano ang hitsura niya, palagi pa rin tayong makakahanap ng pagkakataon. Tama ka, Dad. Paano naman mangyayari iyon? Hindi ba itong taong ito ay isang tamad na lalaki? Dad, ang pamilya namin ay magsisilbing isang makapangyarihang pamilya na magtatagumpay. Si Shen Hao ay iyong pamangkin na lalaki. Si Yufei ay aking pamangkin. Si Shen Hao ay hindi ba aking pamangkin na lalaki? Bakit kayo nakatunganga? Tara na, pumasok tayo sa kanilang kasal. Tara. Magandang araw, pakipakita ang inyong imbitasyon.
Kayong dalawa na nagbabantay, agad na humakbang sa gilid. Huwag na kayong pipigil. Baka masira pa ang trabaho ninyo. Kaya magmadali kayong umalis. Ako si Tio Su Yufei. Si Shen Hao ang kasintahan ng aking apo. Kung totoong kamag-anak kayo ni Shen Hao, bakit wala pa kayong imbitasyon? Umalis na kayo agad. Kung magpapatuloy ka pa sa kaguluhan, mapipilitan na akong kumilos. Ano nang nangyayari dito? Kapitan, sinubukan ng mga taong ito na makapasok sa kasal ni Ginoong Ye. May imbitasyon ba kayo? Kung wala kayong imbitasyon, hindi kayo pwedeng pumasok. Sinira niya ang imbitasyon kahapon. Mga bisita, mahal kong mga kaibigan, magandang umaga. Narito tayo sa kasal ni Ginoong Ye at Gen Su. Ngayon, sabay-sabay nating saksihan ang pag-iisang dibdib ng bagong kasal. Magbigay tayo ng palakpak, pakiusap. Ipinapakilala ang bagong kasal. EQ, mula ngayon, ang aking anak na babae ay nasa iyo na. Kung hindi mo siya aalagaan ng mabuti, siguradong babalik ako. Tay, huwag ka nang mag-alala. Pangako, poprotektahan ko si Yufei. Tay, mahirap para sa akin na iwan ang anak mo. Malaki ka na. May sarili ka ng pamilya. Hindi ka na yung batang babae noon. At saka, kampante akong ipagkakatiwala ka sa lalaking ito. Guna, hahaha. Ako ay handa. Ako rin ay handa. Kahit ano pa ang mangyari sa future, asawa. Ako ay sasamahan ka. Hindi kita iiwan, sabay nating tatahakin ang pagtanda. Alangan. Asawa, halika. Isusuot ko sa iyo ang singsing na ito, asawa. Eh. Magkasama tayong batiin si Ginoong Ye at si Gen Su, maligayang bagong kasal. Sana'y magtagal ang inyong pagsasama. Tumingin sa kamera. 321, talong. Tulong. 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 Shiki.